Hello mga kananay, ayan gusto ko lang i-share sa inyo itong si kuya ko, yan yung naoperahan siya. Yan yung may sakit pa lang ang kuya ko. Nasa Mindoro, umuwi siya sa Mindoro. Tapos ay may ano lang siya, may duyan-duyan siya dyan. Dati sumasakit pa yung kanyang tiyan. Kasi nga, ng mga kananay, dati nung kasi yung kuya ko, ang taba-taba pa niyan. Ayan nga pala yung niya, bigyan ng pamangkin ko para may libangan siya dyan. Meron siyang alagang maliit na baboy. Yan na ngayon si Lovely, malaki na ngayon. At ayun lang ang mga kananay. Yun na operahan yung kuya ko. Yan yung colon cancer stage 3, colon cancer. Kaya nga mga kananay, dapat tayo mga nag-iingat din tayo sa ating mga kinakain. Kasi ang hirap din pala pag hindi tayo nag-iingat sa mga kinakain natin. Kasi, ganyan nga ang nangyayari kasi yung kuya ko, hindi siya mahilig kumain ng gulay. Kaya, puro na lang siya. Pag mahilig siya sa mga prito, yung mga prito na liempo, yun ang mga gusto niya, hindi siya kumakain ng gulay. At ayan nga pala mga kananay, yung tinanggal sa kuya ko, tingnan nyo naman. Yan yung tulips pa yan, hindi ko kung ano talaga yan, kasi yun yung bukol na nakabara sa bituka niya, mga kananay, papunta sa dumi niya, kaya hindi siya nakakadumi, sumasakit lagi ang tiyan niya, kasi ganyan yung tingnan nyo naman kung gaano karami yan. Yan yung mga bukol na nakabara doon sa kanyang bituka. Kaya ayan, tingnan nyo mga kananay, dapat mag-ingat na tayo. Ito na nga yung kuya ko, nandiyan siya sa Mindoro ngayon. Kaya yan ang kanyang mga libangan. Kasi naka-recover na sa kanyang opera, pero nandun pa rin yung kanyang bituka. Nakalabas pa rin yung bituka niya. Yan ang libangan niya, yung mga manok, mga sisiw. Kaya may na siya, nakabag, laging may bag sa pero okay na siya. Kaya yan, malakas na siya. Kaya nung mga kananay nung yung kuya ko nung pa siya, nandito pa sa Maynila, na nakita ko nga siya na sabi ko, bakit kuya namamayat ka? Tapos pumunta siya dito sa akin, ang payat-payat niya, kaawang-awa ako sa kanya, parang gusto ko siyang yakapin na maiiyak ako, parang hindi ako makontento na hindi ko makita na ganyan ang kanyang kalagayan. Kaya sabi ko nga mag-uwi na lang siya sa Mindoro para malakas-lakas siya doon, mapresko-preskuhan siya doon. Tapos mga kananay, nung na siya, nung nasa Mindoro na siya, tapos yung ate ko, dahil tumawag siya na yun nga, lagi daw sumasakit ang tiyan ng kuya ko dahil hindi daw siya makadumi. Tapos hindi na ako makatulog, lagi na ako umiiyak tuwing tatawag yung ate ko, ninenervyos na ako mga kananay dahil ang hirap ng buhay, tapos wala naman kaming pera pa kung anong gagawin namin. Ay ang gawa ng ate ko at may kaalabaw naman siya doon sa sa probinsya. Nagbenta siya ng isang kalabaw, ayun nga, napa-check up. Nung unang check up niya, ang sabi amoeba. Tapos, ininom niya lahat yung mga gamot niya. Nung ininom niya yung mga gamot niya, natapos na siya ng gamot, hindi pa rin hindi pa rin gumagaling yung kanyang sakit. Sabi ko, kuya, baka ibang sakit na yan, hindi na yan amoeba. Kasi kung amoeba yan, wala na yan, hindi ganyan yung sakit ng amoeba. Ay, naawa ako sa kanya noon mga kananay kasi ang payat-payat na ni kuya. Tuwing tatawag ate ko, ganun pa rin, sumasakit pa rin. Pag tumatawag, ninenervyos na ako pag nagre-ring yung telepono kasi baka yung ate ko na naman yan, nanginginig na agad yung katawan ko mga kananay. Dalawang awa ako sa kuya ko. Sabi ko nga sa sarili ko, ano ba may maitutulong ko kay kuya? Puro dasal lang naman maitutulong ko. Mabuti na lang nga at may mga tao rin na may mabubuting loob. Tapos yung mga kaibigan ng kuya ko, kasi napakabait ng kuya ko mga kananay. Yung mga ibang katrabaho niya, mga tumulong sa kanya. Tapos nung nga, dito na siya nagpa-check up sa sa Maynila. Tapos yun nga, nung nalaman na test yung kanyang katawan, na lahat yung katawan niya, yun nga na
nakita doon na meron siyang stage 3 colon cancer. Kaya yun, iyak na lang ako ng iyak. Nung dumaan dito siya sa amin, mga kananay, ala ka talagang sabi ko nga, dahil hindi naman ako lagi nakakauwi ng Mindoro. Sinamantala ko na nayakapin yung kuya ko. Kasi nakita ko payat na payat siya. Kaya sabi ko, nung sa Mindoro kasi siya nagpa-opera, lahat dito na sa Manila, nagpa-check siya lahat ng mga na, yun nga, nalaman na colon cancer yung kanyang naiiyak ako. Yung kanyang sakit, dumaan siya dito sa akin. Nakita ko sobrang payat na ng kuya ko. Kaya ko na yung pagkakataon, niyakap ko talaga si kuya. Kasi parang na talaga ako nun eh. Salamat sa Diyos. Panalangin ko na lamang. Yun lang lagi na lang ako nagdadasal na lumakas siya. Kasi yan lang lagi ang tumutulong sa amin mag-anak. Tapos nung siya ang tutulungan ko, wala man lang ako maitulong. Kaya kahirap talaga mga kananay. Dahil wala na akong trabaho, nagdaang pandemya, hindi na ako nagtatrabaho. Kaya ang ko na lang kay kuya, dasal na lang, yun na lang, kumapit na lang ako sa dasal. Kaya sa awa naman ng Diyos, okay na, ayos naman, malakas din ang kanyang loob eh. Sa awa naman ng Diyos, nakasurvive din naman siya. Kaya, ayun na lang mga kananay na ayun na lang ang niya, malakas na siya, pero hindi pa napapasok yung niya, yung bitukan niya kasi siyempre rin naman maghahanap pa ng ng pera. Kaya ayan, malakas naman siya, lumalaban siya mga kananay, kaya siya, tumutulong na rin sa ate ko siya maglaba-laba, kaya siya nakatayo. Kasi hindi nga niya mababaluktot yung katawan niya. Gawa nga ng may bag siya sa yung ng dumi niya. Kaya, kailangan mag-ingat-ingat din tayo mga kananay sa mga natin, sa mga pagkain. Sana maayos na rin to.